Hello mga katsurarat and welcome back sa aking channel. So for today's video, I'm going to give you a quick overview of this new Honda Navi. And ayun, so kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and click on the notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. So ayun nga guys, I'm going to give you some I think basic specifications nitong Honda Navi. And if you're planning to buy a new motorcycle, or if you're also eyeing to get one of this Honda Navi, I hope this video helps you decide kung swak ba talaga sa inyo itong Honda Navi. By the way, ang Honda Navi, this was released July 11 to be exact. Based on the website, nirelease siya with an introductory price of 55,900. Originally, ang suggested retail price niya based sa website nila is 58,900. So yun nga, so kung makakahabol pa kayo until end of August, makukuha nyo lang si Honda Navi for 55,900. So ayun, so bali hindi pa kasama doon yung mga registration. So nung nag-ikot-ikot kasi ako sa iba-ibang store, you can get as low as 57,900 up to 64,000 with the registration. For 3 years registration na yun. And some miscellaneous as well. So with this one, nakakuha ako ng sweatshirt, then keychain and stickers. So yun lang. So yun nga. But I'm still pushing na sana makakuha rin tayo ng helmet. So ayun. So this scooter nga pala is 109cc. And yung sinukat ko siya kanina, bali I'm 5'8 tall. So yung seat height niya is around 32 inches nung sinukat ko siya kanina. So ayun. So wag na natin patagalin guys. So tignan na natin ng mas malapitan tong Honda Navi. Let's go. So ito na nga guys, ang 2025 Honda Navi, which is powered by a 109cc 4-stroke SOHC air-cooled engine with a carburetor fuel system and automatic transmission. Bali, ang key features niya, this includes a 3.5-liter fuel tank with a claim of 48.4 km per liter fuel efficiency. So ayan, so kung makikita nyo, ang kanyang overall dimension is about 1,808 mm na length, 748 width, and 1,039 mm na height. So ang curb weight niya is 104 kilograms with a seat height of 762 mm and a ground clearance of 148 mm. Dito naman sa side na to, makikita nyo yung automatic transmission engine with Honda Eco technology. At dito din sa side na to, makikita nyo yung kanyang electric kick starter. Eto, nandito naman yung kanyang pinaka-durable na rear shock. Sa ilalim, makikita nyo yung susian na yon, para naman yan dito sa kanyang seat cover, kung saan nakatago yung kanyang battery or yung battery compartment. Meron din siyang dalawang footrest. Bali sa harap, hindi siya natutupi. Yung sa likod, natutupi naman. At ito namang pangalawang susian, bali ito yung integrated storage area niya. So buksan natin. So ayan, bali sa loob nito, dito nakalagay, ito yung pinaka nilalagyan ng battery. Ayan, nung hindi pa siya nakakabit. Then nandito rin yung ating free na tools mula sa Honda. Ayan, at maluwag din naman yung kanyang space. So ito yung tools niya. So basic tools lang naman to. Ayan. Actually, hindi ko naman alam kung anong mga tawag dito, pero dito is a very basic tools na magagamit sa pagbiyahe. Then, ito nga yung box kung saan nakalagay yung side mirror and yung kanyang battery pack together with the user manual. Ayan. Bali, ito nga palang storage box na to is removable. So, ayan, dito naman sa ilalim, mapapansin nyo, ayan, yung mga wirings niya. Then, nandito rin yung kanyang pinaka-busina. So, ito siya yung, I think this is parang pinaka-speaker ng busina, right? At dito naman mapapansin nyo, ito yung tinatawag nila na combi brake system.
Ayan. At yung pinakagulong niya pala, bali sa harap is 90/90-1254J na tubeless. At sa likod naman is 90/100-1053J na tubeless din. Bali yung sa ilaw naman niya, hindi pa siya LED. So, ayan. Dito mapapansin nyo yung inverted front fork. Ayan. And ito naman yung pinakalikod ng compartment. Bali guys, ayun nga, removable naman yan. At lahat nga pala ng mga tatak ng Honda dito sa scooter na to ay stickers lang siya. So ayan yung footrest niya na natutupi, yung harap hindi. So ito naman yung pinakailalim ng ating scooter. Yan, so mapapansin nyo. Ayan siya, pati yung kanyang tambucho and yung kanyang plate holder na rin. So overall, ayan, very old school yung feels nitong motor na to, even with the itsura, diba? So ito naman yung pinaka fuel tank. So dito mo siya makikita. So again, this is 3.5 liters yung kanyang capacity. And ito, so dito pa rin, isang susi pa rin yung ginagamit natin. So ito na yung pangatlong susian. Then yung pang-apat, of course, dun sa pinaka power niya, diba? So ito yung pinaka side mirror. And ito yung kanyang brake and yung brake lock din. Then kung mapapansin nyo, very manual yung kanyang meter panel. Ayan. So katabi niya yung mismo susian o yung pinaka-ignition switch. And mapapansin nyo rin, meron din siya dyan na Honda na logo sa harap. So yung push start button, nandun naman siya sa right side. And ano pa, ayan. So ito yung pinakalikod niya. So overall, napakasimple lang ng design niya. Actually, ang astig niya kasi ang liit-liit niya lang. Pero ang cute lang talaga nung kanyang dating. Para siyang big bike na compact. Overall, yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya, aside from dun sa price range din. Imagine for less than 60,000 makakakuha ka na ng ganitong kaastig na scooter, 'di ba? So mukha siyang manual na motor pero it's an automatic scooter. Alright! So ayun guys, so I hope nakatulong 'yon sa inyo, and kung meron kayong questions, comments and suggestion, lagay niyo lang yan sa comment section below. By the way guys, ang Honda Navi pala, available siya in 4 colors. So we have the Ranger Green, then they also have the red, white, and the black. So ayun, so thank you for joining me for this another video. And kung hindi pa rin kayo nakasubscribe, subscribe na kayo and click the like na rin, pa-like na rin ng kung nagustuhan niyo itong video na to, and share it with your friends. So yun nga, I hope this video also give you an overview of this Honda Navi, and kung nagpaplano kayong bumili and or kung balak yung bumili, hopefully nakatulong din tong video na to sa inyo. So yun, so ayan, papakainin ko muna tong aking baby, and goodbye for now. Bye!